Diyos, napapuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Magsaya pagkat nakita ang dakilang poon. Tugtugin mga trumpeta pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos, napapuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Patuloy nating ipagdiwang ang Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang mga Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpaging dapat na kami sumapit sa ligayang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo,
Siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya ay lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nila nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano bang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi pa nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa krus.
Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinlita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi na natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel, na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon din nga ang natagpuan nila, ngunit hindi na nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo. Ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbataan ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinagkapikil-pikil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. At sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ng mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, nagpakita kay Simon. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano na siyang nakilala ng paghati-hatiin niyang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Nainip po ba kayo sa ating binasang ebanghelyo para sa araw na ito? Haba kasi, no? Kung ikukumpara sa ibang mga pagbasa ng mabuting balita. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko na po pakakahabaan ang aking humilya sapagkat baka ako'y tulugan nyo lang. Gayunpaman, kung nahaba na po kayo sa pagbasa lamang ng tagpong ito, papaano pa kaya sa aktual na pangyayari ng eksena o tagpong ito sa Ebanghelyo? Siguradong mas matagal ito. Sabi nga po dito, inabot na sila ng pagdilim. At ang sabi dito, ipinaliwanag pa ni Kristo sa kanila ang tungkol sa kanyang sarili o nangyari sa kanya mula sa aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Ay siguradong mas mahaba ito. Ito po natin makikita ang tiyaga, ang pasensya ng ating Panginoon upang imulat ang kaniyang mga alagad sa katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay sapagkat obviously, ang kanilang espiritual na mga mata napikit na dahil sa sakit ng kanyang pagkamatay. Actually, hindi lamang po ni Kristo ngayon ginawa ito Kung nagsimba po kayo kahapon, ginawa niya rin ito kay Maria Magdalena na naratnan niyang humahagulgol, umiiyak. Bukas, gagawin niya rin ito sa kanyang mga alagad minus St. Thomas. And then gagawin niya rin uli ito sa kanyang mga alagad plus St. Thomas. Nandun pa yung instance na ipag-iihaw pa niya sila at kakain pa siya kasama nila. O di ba ang tiyaga? Considering na bago siya namatay, ay inexplain naman niya lang lahat ang mangyayari sa kanya, sa kanyang mga alagad. Na yes, siya'y pahihirapan, siya'y mamatay, pero sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Kung bakit kailangan pa niyang ulit-ulitin ito sa kanila ngayon. Na para bang siya pa ang may kasalanan, na para bang siya pa ang may kulang.
sila nga itong may kasalanan pa sa Kanya sapagkat nang iwan sila. Sila nga itong may pagkukulang sa Kanya inasmuch as nangyari na yung sinabi na niyang mangyayari bago pa siya mamatay. Ito na nangyari na ang kanyang pagkamatay at nangyari na rin ang kanyang muling pagkabuhay kung bakit ayaw pa rin nilang maniwala. And yet, siya pa itong nag-a-adjust sa kanila. O di ba ang tiyaga? Matyaga niyang hinintay ang pagyabong muli ng pananampalataya ng kanyang mga alaga. Matyaga niya silang pinakinggan, inunawa. At matyaga niya rin silang pinagpaliwanagan para payabungin pang muli ang kanilang pananampalataya. And that's love. Pagmamahal ang tawag doon, wala nang iba. Sapagkat pagmamahal lang talaga ang siyang mag-uudyok sa atin na maging matyaga. Kung natatandaan po ninyo, nang unang i-define ito ni St. Paul sa 1 Corinthians 13, dinefine niya ang pagmamahal by first of all stating that love is patient. Ang pagmamahal ay tsaka. And interestingly, tinapos niya ito sa pamamagitan ng pagsasabing, in the end, only three things will last: faith, hope, and love. And the greatest of this is love. Alalaong bagay sa huli, ang matitira lang talaga, pag-ibig. Mawawala ang lahat, pero mananatili ang pagmamahal sapagkat ang pagmamahal lamang ang pinaka-matyaga. Nagdadalamhati tayo ngayon sa pagkawala ni Pope Francis. Hindi lang ang mga Katoliko, hindi lang ang mga Kristiyano. Maraming tao sa buong mundo ang nagdadalamhati para sa kaniyang pagkawala. Hindi lamang dahil sa nawalan tayo ng Santo Papa sapagkat ilang buwan lang, siguradong tayo magkakaroon na naman ng panibagong Pope, Santo Papa. Nagdadalamhati ang marami sa atin dahil nawalan tayo ng Santo Papa na mapagmahal. At kitang-kita ang kanyang pagmamahal sa kanyang pagiging matyaga. Matyaga siyang namuhay ng simple lang. Kahit pwede naman siyang mamuhay ng mas relax, mas komportable, mas marangya. Matyaga niyang ginampanan ang kanyang tungkulin sa ating bilang kanyang kawan. Pumunta siya kung saan-saan. Matatandaan, pumunta rin siya dito nang bagyuhin tayo. Special visit yon para lamang makita ang ating kondisyon, lalong-lalo na yung mga lubhang naapektuhan. Nagmisa siya, nag-alay siya ng panalangin kahit malakas ang ulan. Matyaga niyang hinintay ang pagkapagod ng mga makasalanan. Matyaga niyang hinintay ang mga nahuli sa pagkapakabuti. At sinabi niya sa buong mundo na mahal din ng Diyos ang mga taong ito. Kaya dapat din nating mahalin, hintayin, at respeto. Matyaga niyang pinanindigan ang mga katuruan ng ating simbahan kahit na ito'y nagkaroon ng oposisyon sa mga may kapangyarihan sa loob man o labas ng ating simbahan. Matyaga niyang pinakitunguhan ang mga bata at home sa kanya kahit makukulit ang mga bata. Matyaga niyang ginampanan ng kanyang tungkulin na kahit hinihigal na. Diba? Sabi, trabaho pa rin. Kaya nga nakapangihinayang. At sana, magdasal tayo na yung susunod na Santo Papa ay napagmahal din. And therefore, matyaga din. Sapagkat yun ang kailangan natin ngayon sa mundo. Ang mundo ngayon, puno na ng mga taong ayaw ng maghirap, ayaw ng magsakripisyo, ayaw ng maging matyaga. So ayaw na rin magmahal. Ito rin ang ipagdasal natin sa ating personal na buhay, para sa atin na mga nagmamahal at para sa ating mga minamahal, para pare-pareho tayong maging mapagmahal at matyaga rin naman. Meron tayong expression na love can wait. Ang pag-ibig ay nakapaghihintay. Unfortunately, madalas ay para bang ina-associate lamang natin ito sa mga magkasintahan at sa aspetong sexual lamang. Bakit? Magkasintahan lamang ba ang nagmamahalan o nagmamahal? At ang pagmamahal ba ay sa aspeto lang na sexual? Hindi. Kaya nga sa mga asawa na nawawala na ang pasensya sa kanilang kabiyak, sa mga magulang na mabilis na nagiinit ang ulo, minsan nakapagmumura pa sa kanilang mga anak, sa mga anak na papagod ng alagaan at intindihin ang kanilang mga magulang,
Sa mga kapatid na fed up na sa kanilang kapatid, sa mga kaibigan na madali nang mainis sa kanilang kaibigan, at sa atin na madali nang magtampo, magalit sa Diyos kapag hindi na-meet ang ating mga kagustuhan, ipanalangin natin ang biyaya ng pagmamahal. Pagmamahal na nagpapasensya at naghihintay para sa minamahal. Sapagkat kahit naman sino pwedeng makapagsabi ng mahal ko siya, mahal kita, mahal mo ko. Pero kakaunti lamang talaga yung nakahandang magpasensya at maghintay sa kanilang minamahal para patunayan ito. Napatunayan po sa atin ito ng Diyos. Patunayan din sana natin ito sa Kanya. Mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo hinihintay niya, pinagtsatsagaan niya. Mahalin din sana natin ang Diyos. Matuto tayong maging matyaga. Matuto tayong maghintay. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samot, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po akong magmahal. Yung may pagtsatsaga, yung may paghihintay, unang-una sa iyo. Huwag nawa akong maging magagalitin at mareklamo kung ang aking mga idinadasal sa iyo hindi ko pa nakukuha. Maging malawak sana ang pangunawa ko, lalo tigit maging matatag sana ang pananampalataya ko, na mayroon kang mga dahilan at rason kung bakit nangyayari ang mga nangyayari sa buhay ko. Panginoon, tulungan mo rin po akong maging mapagmahal na may pagtitiyaga at pagkapasensya sa mga taong mahalaga sa buhay ko, lalong-lalo yan ay matagal ko nang ipinagdarasal na sana'y magbago. Mahintay ko nawa ng matyaga ang kanilang pagbabago. Hallelujah! Purihin ang Diyos na naghihintay sa atin. Purihin ang Diyos na nagtsatsaga sa atin. Siya ay muling babalik sa atin sapagkat kung hindi niya tayo hinihintay, napariwara na noon pa man ang ating buhay. Hallelujah! Marami kong pagkakamali, marami kang pagkakamali. Pero heto pa rin tayo, nagpupuri sa Kanya, nagtatamasa pa rin ang biyaya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Kaya sana ito ay ma-appreciate natin at sabihin sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat walang nasasayang na pagmamahal. Kahit pa ang hinihintay at pinagtsatsagaan ay hindi nagbabago, hindi nasasayang ang pagmamahal na inuukol sa tao ito. Siya ang nagsasayang, hindi ikaw. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At ang Diyos na nakikita ng paghihirap, pagtsatsaga, paghihintay mo, ang siyang gagantimpala sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kapag nagpapagamit tayo sa Panginoon bilang maging instrumento ng paghihintay sa pagbabago ng isang tao. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
Pag-aalay. Ang tinapay, ito ang iyong laman. At ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y nihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawad. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugot-lugot sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip ng sanlibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umakos sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming inakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kapanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Dennis na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahan mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagahan, siya'y inakaisa ni Kristo sa kamatayan. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang ipanay mga kapatid ng ahimlay na may pag-asang sanay muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ika'y kumanang lahat at ialay ko ang aking sarili kung walang pag-ibig. Anong kabutihan nito sa akin? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaginip, nagmamapuri, nagmamatas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala't puno ng pag-asa, mananatili magpakailan pa man. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaginip, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala't puno ng pag-asa, mananatili magpakailan pa man. Kailan pa man. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We I trust in you. Alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa, sa mga lagi niyong tinutulong, nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Marami pong salamat sa inyong kabutihan. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sana sa inyo. Salamat po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Salamat. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth.